Pa-monster na. Maglalagay din tayo ng medyo orange na contour. Ayan. One of the most eminent celebrity hairdressers, my Madam Chi, Miss Celeste Tubiera. Ngayon, nandito tayo sa Wella Studio at aaralin natin ang tamang paggupit at pag-style ng hair. Siyempre, tuturuan tayo the expert, Miss Celeste Tubiera. Hi! Pero bago tayo doon, Madam, ano po ba ang basic facilities and areas sa isang salon? Definitely, kailangan na meron kang mga upuan. Di ba? Yan, mga styling chairs. Pagkatapos, kailangan meron siyempreng lounge area kung saan pwedeng mag-intay ang mga kliyente na bago sila simulan gupitan or pag nag-iintay sila ng appointment nila. Kailangan may reception area kung saan tatanggapin ang mga customers, mga clients na darating at doon din sila magbabayad. Di ba? Tapos, merong isang color room, kumbaga. Nandun lahat ng mga inventory mo ng mga kulay. Diyan nakatago ang mga stocks ninyo, ng mga gagamitin sa pangkulay, mga shampoo, conditioner, mga pang-relax ng hair or pang-rebond or pang-keratin, mga ganyan. Basta lahat ng, lahat ng mga nandun sa color room or stock room. Usually, doon na rin nagmi-mix, so nandun na lahat. Tapos, shampoo area. Nagsisimula ang pinaka-relaxing moment ng pag-visit mo ng salon. Doon nagsisimula ang iyong salon visit. Yes! Yan! Naku, Miss Celeste, gusto mo mabuhay yung mga pulbos? Masahe? Alam mo, actually, gumagamit pa rin ako ng Volvo. Gumagamit pa rin ako kasi pagka di ba dumidikit yung buhok dito sa leeg, lalo sa mga lalaki, ginagamit ko pa rin siya para mawala yung kate. Ganyan. Question, saan po ba kayo nagpapahasa ng gunting? Pahasa. Kasi isa sa mga parang pinaka-valued possession ng isang manggugupit. Isang hairdresser ay ang mga gunting. So nag-i-invest ka talaga dyan. Yung sako, pinag-ipunan ko ang kada gunting Pinag-ipunan? Oo, pinag-ipunan ko siya. Kaya pag mag-aaral ako at lumilipad ako, doon ako nagpapahasa. So, hindi po kayo nagpapahasa dito sa Pilipinas? Hindi, walang gumagalaw ng gunting ko. So, alam nila. Kahit yung mga tao sa, nakatrabaho ko sa salon, alam nila pag nandiyan yung gunting ko, lumalayo na sila. Hindi pwedeng, ako lang ang pwedeng maglinis at umawak kasi ang gunting pag bumagsak, babo na yun. Ay, talaga? Ganun, Madam. May pag-asa na maayos kung ibabalik mo doon kung saan yung mga magagaling maghasa at usually mga Japanese. Kasi ang gumagawa ng mga pinakamagagandang gunting, ewan ko, bias lang ba ako, pero gumagawa ng mga pinakamagagandang gunting for hairdressing are Japanese scissor makers. Kasi ang pinag-aralan nila yung Japanese na pamamaraan ng paggawa ng mga swords. Totoo po yan, Madam. Japanese swordsmanship. So, dapat ang gunting pag gumupit, parang mantikilya, parang butter. Sobrang smooth. Oo. Parang walang... Kaya ganun din. Pag nagupit ka, award. Talagang... Kasi sobrang talas. So, yun naman ang maganda. Ang dapat malaman din ng mga tao, kapag ka nagupitan ka ng magandang gunting, ang tubo ng buhok malambot. Ay, ganun? Kasi kasi if it cuts very, very clean, pagka tumubo yung dulo ng buhok, hindi nakatikwas na gano'n, malambot ang tubo ng buhok. So, malaki ang kinalaman ng magandang gunting. Pero Miss Celeste, wala naman sa gunting yan kung wala ka naman talent. Kahit Totoo gano'n yan. lang gunting mo, di ba? Sobrang tama. Kaya ang iyong focus is galing practice. Di ba? Ano yung sinasabi nila? Repetition is the mother of skill. So, kailangan paulit-ulit-ulit, practice, practice, practice. 22 years later, practice pa rin ang lola nyo non-stop para gumaling ka. Kasi yan muscle memory. Ito na, mag-aaral na tayo. Magsimula na tayo mga besties. Madam, Sure. ako po muna ang tatayong client. Yes! Isang karangalan na naman ito. Saan po ba tayo ang simulan natin? Magsisimula tayo sa shampoo. Okay, so ito yung unang-unang experience ng isang customer, client na uupo, di ba? Na
gusto mo ma-relax siya. So, kailangan talagang ito yung first experience na masasabi niya, ay. Sarap. So, you always start by wetting the hair. Tapos, maging careful ka parati. Ito usually ang problema sa hairline eh. So, haharangin mo yung tubig para hindi mapunta sa muka ng taong nakaupo. So, wet the hair down and we have some professional products no, na ginagamit ko. So, usually, you lather it sa kamay and then isa-scatter mo na yung shampoo. So, ang pinaka-importante is when you're shampooing the hair, siguraduhin ninyo na itong mga dulo ng... Yung malambot na part ng daliri, hindi yung kuko. Kasi parang masakit, ano, pag kuko yan. So, the whole point is ma-relax si client. Yes, Min, kamusta naman? Sarap naman ito. Nare-relax ka ba? Hindi na ako nagtatanong eh. Okay na ako dito. Nasa client ako today. Yes! Nako, doon naman po tayo sa mga do's and don'ts. Oh, yun. Kasi lang, pag mga thinning hair po, sa akin to lang galing. Oh, yun. Ano po yung dapat pong pangalagaan natin pag sa mga shampoo, sa hair, gano'n? Alam nyo, ang pinaka-healthy, no, na pagwawash ng hair is every other day. Kasi, ang mga oil na lumalabas sa anit natin, may purpose yan. At yun, tumutulong sa pangangalaga ng anit. Ngayon, ang mga shampoo, may stripping agent. So, nasa-strip, nakiklean, di ba? So, hindi mo napapabayaan na kahit napapaano, makatulong yung natural oils ng anit mo. So, every other day, okay lang mag-conditioner every day. Pero ang complaint ng iba, ay, ang oily ng hair ko. Yun So, kung ganong pagkakataon, gumamit ka ng very, very mild, sulfate-free shampoo kung gusto mong mag-shampoo ng mas madalas. Ako po baby shampoo yung ginagamit. Okay yun, kasi ang pH level, okay lang. Kasi kailangan yon, dapat ang pH level ng pH balance ang ginagamit mong shampoo dahil thinning ang hair mo. Kasi pa-baby na rin po yung hair. Oo, Pero ito po okay yung yun, mild. hair ko nung baby ako. Okay yun. Hello, thanks, madam! Yay! Blower time! Thanks, madam! Hindi pa blower, gupit. Gugupitan natin siya. Yun po ang next step, no? Yes! Punta na tayo, madam. Saan yun? Titi? Dito. Sige, mauna po kayo. Okay. Ready to Ayan cut. Yeah. Ito na. Snip, snip. Madam, bakit po kailangan basa muna ang hair? You cut hair wet because you have more control over the hair. Tapos kapag ka natuyo mo na, saka ka magre-refine, saka mo aayusin, saka mo i-check. No? So, ako, I always start with my client with both feet flat on the floor. Yan. Bawal mag-cross na legs. Manipulate. Okay. So, ang haba ng buhok ni Min, kung makikita ninyo, parang nakalampas siya sa upuan. So, imposibleng maging pantay yan kasi nakaangat yung buhok niya dahil nakasandal sa upuan, hindi sa likod niya. So, pagka ganyan ng sitwasyon, pinatatayo ko siya. O, alam na niya. Tatayo model. siya. Aray! And then walk. Oh, alam niya. She will face the mirror and hold the back of the chair. Alam na niya yan. So dahil nakalapat na sa likod niya, masisigurado mo na ngayon na yung area kung saan ka magtatrabaho, klaro at pantay. Dalitin mo niyo dito. Para makita nyo. So usually, yung wide side ng comb ang gagamitin nyo pang suklay, hindi itong masikip. Kasi masyado yung tension. Masyadong nahihila yung buhok. Gusto mo medyo loose lang. Tapos pauupuin mo siya sa likod, ganyan. So ngayon, pag nandyan na, 1 inch lang naman ang gusto kong gupitin kay Min, you cut across. Tapos sa kabilang side, you continue the line. Yan, so nagawa ko na yon. Okay na, pwede na siyang umupo. Ay. Okay. Ganun na. Balik na kami. Break na kami dito. Oo, pwede na. Okay. Naku. So,
Ganun lang ang ginawa natin. So, sinesection ko pa rin yung hair niya, yung harap, nakaseparate sa likod. Tapos, ang gusto kasi ni Maine, usually, may konting tawag nila movement, yung buhok. Paano ka ba nakakapaglagay ng movement sa hair? Kapag nilalagyan mo ng mga length na mas maigsi ng konti doon sa iba. Ganon nagkakaroon ng movement ang hair. Ang hair nagiging sexy pag gumagalaw, hindi static. Okay guys, so Maine now has face framing and movement in her hair. So, iba-blow dry natin yan, tapos makikita niyo later. Hello! I'm not ready! Kailangan mong tandaan kapag ka nagbo-blower ka is yung tamang distansya ng blow dryer dun sa brush. Kasi ang tendency minsan masyadong malapit. So, yun, ramdam mo yung init. So, ito na, blower. Remember na ang buhok pagbasa is fragile. It's very fragile. Parang delikado pagkabasa ang hair. So you have to be gentle. Pag nararamdaman mo lumalaban ang buhok, huwag mo nang pilitin. Ako lang to. Sino ka? Ako lang to. Again, sino ka? Ako lang to. Mas malakas! Again! Palakas ng palakas pala. Sabay-sabay tayo mga besties. Hashtag Celestify! Yay! Thanks, madam! Welcome always. I feel so pretty. Ayan na. Ala, kayo na mga besties! Kami na phones. Kaya tututo tayo ng hair cutting 101. Siyempre yung basics ang ituturo natin. Ang pinaka-importante na kailangang matutunan ninyong dalawa ay ang paghawak muna ng gunting. So, papakita ko sa inyo ang tamang paghawak ng gunting. Dito, papasok ang ring finger. Okay? Etong nakikita ninyo na ganyan, yaan ang pinky rest. So, papasok dito, pinky rest. Okay? Tapos, yung dalawang daliri ninyo, yung pointer tsaka middle finger, nakapatong lang yan dyan sa ibabaw ng gunting at ang inyong thumb o hinlalaki papasok dito sa pinakailalim na. And then you learn how to use your gunting na ang gumagalaw lang ay ang thumb. Mahirap. So, bago ako nakahawak ng dolly head, 3 buwan. Hello! So, Galingan nyo ah! Pakahiya! Dalawa, pasok yan. Meron 3 shape ng buhok. Wow! Round, square, and triangle. And yung shapes na yan, papasok sa isang sphere. Ang ulo natin ay bilog. It's a sphere, okay? So itong mga shape na to, papasok dito, okay? At papasok dito. Right? So gumagawa kayo ng hulma ng triangle, square, at saka bilog sa isang sphere. Ngayon, ituturo ko kela Cham at ayan na, Chichi kung paano muna gumupit ng isang diretsong linya. Okay? Ano pang magawa? Sprayan muna ang buhok at suklayin. So yan, isa-section natin yung hair ng 4. Yung parang ginawa ko kay Maine, nakita nyo kanina, di ba? So, sa kada side, kasi ito yung parang pinaka-basic na sectioning pag gumagawa ka ng hair. When you're cutting hair, you divide the hair into 4. So, quadrant siya. So, may hati sa gitna, tapos hanggang likod. Yan. So, first section, mga ganito kakapal, magse-section tayo ng hair dito sa likod. I'm sure na o-obserbahan niya ni Chi. Spray. Galing. Sige yan. 4 muna. Yan, very good. Wow, very clean. Galing, di ba, madam? very Iba talaga clean. itong kaibigan namin eh. Okay, hawakan ng gunting katulad ng itinuro ko kanina. Ayan na! Ay! Okay, so
So, etong wide side, yung medyo maluwag, yan ang ipang susuklay. Stay there. Dito ka sa harap ng section mo. You always stand in front of your section. Ganyan talaga? Ganito kami sa talaga school. po? Pagka hindi kayang tumaas na nung ikaw ang magbe-bend. Chami! Product! Ikaw ba gumawa yan? I know, right? Thank you. Ang ganda. So, ayan na siya. Ang fresh. True. Wala na mga deads. True. Please. Ayun na siya sa laban. Taray. Good job! Thank you. Ang effort mo kanina, nag-pay off yung pawis mo. Yung core ko, nagamit ko. At syempre si Chi din, super Yes. ang kanyang gawa na, di ba? At least nakagawa na sila ng one length na alam natin na ito ang isa sa mga mahirap, sasabing simple, pero it's very challenging. Mahirap siya gawin kasi kailangan consistent ka na talagang diretsong-diretso yung linya na nagugupit mo. Congrats, guys! Thanks, madam. Hindi naman namin magagawa lahat yun kung hindi dahil sa inyo. Kaya maraming salamat. You're welcome! Eto na! I-apply na namin yung mga tinuro ni Madam. Can we make the cut? Tingnan natin. Besties! Ayaw, madam! Ayaw, madam! Hala, ready na. Yung tinuro ko ba sa inyo na shampooing ang ginawa ninyo? Yes! Sobra. 2 times namin ginawa yung Na-relax shampoo. ka ba, girl? Di ba? Good. Chuchikahin na natin. Miss Aliana, ano bang style ang gusto mo? Yung gusto ko yung simple lang, pero yung kakaiba din. Kalbo. Simple lang, tsaka kakaiba. Yun, pero kakaiba. Tama. Skinhead. So yun, magsisimula kayo sa pagtanong, gaano kalaki ang kaya mong isakripisyo? Sa buhok, ha? Sa buhok. So, kasi, syempre, pagka ginupit na yan, hindi pwedeng idikit pabalik. So, ngayon, ang tanong ko sa'yo, gaano kalaki ang kaya mong isakripisyo na gagawin ni 2 Malin? inch po, ganun. 2 inches. Yung Okay. matatali pa rin. So, suklayin muna natin yung hair niya. Usually, ang pagsuklay ng buhok, ha, importante na hindi yung buo, hala, sige, suklay. Usually, kukuha kayo ng, dito tayo sa kabila para makita lang, sorry Susundan niyo yung bilog ng ulo. Stop. Very good. That was the first. Okay. Next. Next. Careful with your shears. Okay. Go, OMG. Good job, main girl. Kita mo, dapat konting nasa taas ka ng konti ng there. Nasubukan ko nung maggupit, pero syempre may guidance pa rin ni Madam Celeste. Yan. Pantay, madam. Yes! Ang galing! Toroy. Ang galing-galing mo na talaga. Okay, dito naman tayo sa C-section. C-section? Good Pantay, job, madam. Ming. Yeah! In 3, 2, 1! Yung minsan. Ganda naman. Thank you. Ayan. So pretty. Good job, Ming! Yay! Thanks, madam. You're Thanks, welcome. besties. Miss Aliana, you're officially #Celestify! Oh. Ano? Yay! Thanks, madam. I love
flowers. Thank you. Salamat, everybody. Thank you. Madam, si isang karangalan po. Sa akin din Makasama naman. namin kayo. Sa akin din naman. I will always be here for you, Baguette. Pero Ma'am Celeste, bago po kayo magpaalam, baka meron Yes. po kayong konting advice dun sa mga kamingos natin na nangangarap din na maging hairdresser katulad niyo. Ang pagiging isang hairdresser ay isang napakamarangal na trabaho at propesyon. Dapat maging proud kayo, ipagbuti ninyo. Kagaya ng sinabi ko sa kanila kanina, ang pagpapractice, ang repetition ay ina ng skill. Yan ang nanay ng lahat ng skill. So for the last 22 years, yan ang ginagawa ko. And every day, nagpapasalamat ako sa Panginoon that I was able to find a job, a vocation, ano bang tawag mo sa kanya, a love, na talagang happy akong ginagawa ko araw-araw. So, yun lang, magpursige, mag-practice, huwag mag-give up. Yes. Thank you, Madam! Thank you. Ang dami nating Salamat. na-achieve ngayon. Sobra. Dahil sa inyo, Madam. Alam ko may bulaklak kayo, pero kailangan makasama namin kayo dito. So, hindi Yes. ko ito nagagawa. Ito pang hashtag to, Madam. Okay, I'm ready. Hashtag Goal Achieved! Thank you po. Maraming salamat, guys. Sana nag-enjoy kayo, Madam. Super! Nag-enjoy talaga ako kasi sobra kayong receptive. So mga besties, anong unang naramdaman nyo nung nakahawak kayo ng gunting for the first time? Ako talaga, naninibago. Pero nasanay kasi ako sa isang way lang yung paggugupit, di ba? Tayo, yung pala may technique pala kung paano yung pagtamang paghawak ng gunting. Correct. Ako nakarabahan, na-stress ko. Ano ako, ma-stress yan. Ma-stress ako, di ba? Tsaka alam niyo na motor skills ko pagdating sa mga ganyan, di ba? Grabe ka naman. Tsaka yung gunting, ang Diyos ko, sa school na yung mga artwork, Diyos ko, hindi ko mapantay yung isang straight na yun, ay palaging me gonna-earn. Pero kanina, concentrate talaga ako. Bukod sa naiya ako kay Ma'am Celeste. Ma'am Celeste. Na-stress din ako na parang kailangan ko itong ayusin. So kayo? Alam mo, minsan naiinis ako sa atin kasi parang ang baba-baba ng tingin natin sa sarili natin sa kapasidad natin. Diba? Parang nakaka-amaze Oo. din kasi every time na meron tayong bagong gagawin dito, na-realize natin na, aba, kaya pala natin yun, diba? So, nakakatuwa lang. Ang dami ko natutunan. And I'm so thankful talaga dahil natuto ako kung paano magupit. Kasi titingnan ko talaga siya, paano siya magupit. Sabi ko, gusto ko din matuto. Kasi ganun ako eh. Pag basta gusto ko talaga yung isang bagay at matutunan, talagang focus ako sa kanya. Ako naman, natutunan kay Ma'am Celeste. Celeste na talaga. Sorry na! Yung Celeste na parang tatlong hard work, passion, tsaka yung love, di ba? Kahit anong estado natin sa buhay, yung tatlong yan, importante pa rin talaga. Siyempre, hindi naman tayo lahat, di ba? Ang level natin, hindi naman lahat Celeste. Pero huwag tayong mawala ng pag-asa. Correct. Sabi nga ni Ma'am Celeste kanina, gunting tsaka suklay, laban na. So, para sa akin, laban, di ba? Laban lang sa buhay. Huwag tayo mag-isip na, kailangan bongga yung gamit ko. Kailangan ganito, ganyan. No. Kung meron kang passion, syempre hard work, at syempre importante kung love mo yung ginagawa mo. Sobrang dami nating natutunan from Ma'am Celeste. True. And isa sa mga pinakatumatak sa akin na sinabi niya, kasi lagi niya talaga itong sinasabi sa akin, kasi alam niya, super nagda-doubt ako lagi sa sarili, kasi 100% of the time, na parang don't be afraid to step out of your comfort zone. Kasi sa ganung paraan, doon ka makaka-learn ng bagong skill, doon mo madidiscover yung sarili mo, doon mo madidiscover yung mga bagay na kaya mo pang gawin. Pero dami nating natutunan, di ba? Ngayong araw na to. Yes. Kung pwede lang sanang week-long ang hairdressing, di ba? Totoo. Pero mga kamingos, tuloy-tuloy pa rin ang ating salon goals this week. Marami pa tayong gagawin at sana na-inspire namin kayo and ni Ma'am Celeste to cut negativity in your life and to be the best version of yourself. So, OMG, ready pa ba kayo sa mga next activities natin? Hello, kami pa ba? Gigiba pa ba kami? Lagi kami palaban? I love it! Diba? Let's go sa go! Hashtag Besties Palaban. So, see you ulit bukas dito sa Hashtag Mangoes! Manny, Petty, are you ready mga ka-MG? Ako naman ang susubok na maglinis ng nails si Chichi. Oh my God, in all fairness! Maganda, malinis siya! Hindi lang pag-maintain ng beauty, pwedeng pagkakitaan din. Sa mga gustong mag-nail technician, mabilis ang pera dito. Pero kung wala silang time at gusto nila ng maganda lang and well-maintained na nails, pumunta na lang kayo sa nail salon. True. Sa Naillandia. Gusto nyo rin magkano po?
Abangan yan bukas dito lang sa #Mangoes.